guys, isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayun, good morning and good evening sa ibang panig ng mundo. So bali ang pag-uusapan natin for today is isa sa pinakasikat na baril pero controversial. Ito po yung Glock. Marami po kasi ang nagsasabi na hindi daw safe na pang-carry ang Glock sapagkat wala daw itong safety na kagaya ng 1911 na merong thumb safety and then merong grip safety or beaver tail. And meron din akong napanood sa balita yung isang PNP na di umano nagbanyo, nalaglag yung kanyang Glock and then pumutok, natamaan yung kanyang junjun. And sabi ng tagapagsalita nila na kaya daw na tamaan yung kanilang kasama sapagkat nung nahulog yung baril pumutok, wala daw kasing safety yung Glock. Mali po sila doon sapagkat ang Glock ay merong tatlong safety. So safe na safe gamitin ang Glock maliban na lang kung kinalikot nila, kasi meron akong nakita sa Bucor na yung kanyang Glock is kinalsuhan niya yung trigger bar ng rubber. So yung kanyang trigger is naka-half na, kumbaga nasa wall na. Delikado po yun kasi yung firing pin safe or firing pin block is naka-open na. And yung kanyang trigger bar na siya na ring pinaka-sear niya doon sa likod is nakaawas na doon sa drop safety. So delikado yon, kahit pag malaglag nga yun ay puputok talaga. So ang Glock po, pag hindi mo pinakialaman yung original na ano niya o kahit aftermarket pa yun na trigger set, safe po siya basta wag mo na pong pakialaman sapagkat ito ay may tatlong safety. Yun nga po yung tinatawag na trigger safe and then yung tawag nitong firing pin safe and then yung drop safety. So ito po yung ipapakita natin. Ito po yun. So ito nga pala yung kanyang trigger. And kung nakikita nyo yung arrow, yan po yung tinatawag na trigger safe. Hanggat hindi po nadidiinan yan, hindi po nagtatravel yung kanyang trigger. Sapagkat yung isang arrow doon sa may malapit sa frame, yun po yung konektado dyan sa may trigger safe at yan po yung bumabangga dyan sa frame at nang sa ganon ay hindi nagkukusang mag-travel yung kanyang gatilyo. And ipapakita po natin kung paano po yan gumagalaw and paano gumagana. So ayan po siya. Kung papansinin nyo, hindi tumutuloy yung kanyang trigger sapagkat hindi pa nakadiin yung trigger safe. Pero pag once na diinan na yan, tumutuloy na yung trigger sa pag-travel. Ganyan po kung gumana yung kanyang trigger safe. Ayan po siya. So ayan, masasabi ko po talagang safe ang Glock. Ito naman po yung kanyang pangalawang safety. Kung nakikita nyo yung arrow dyan, tapos may nakalagay na drop safety, yan po yung kanyang pangalawang safety. Kung napapansin nyo naman yung may arrow sa taas at may nakalagay na trigger bar or sear, yan po yung nagtatravel. Yan po yung nagtutulak doon sa striker pin or firing pin papunta doon sa likod. And then paglagpas ng trigger bar dyan sa drop safety or yung sear na yan, pag lumagpas dyan sa drop safety, mahuhulog po yan dyan sa may awang dyan. At saka lang po, mag-disconnect yung ating firing pin and saka po niya papaluin yung primer ng bala. And ganito po ang ano niyan, ganito mag-work yan. So ipapakita po natin. So yan nga po, kung napapansin nyo, yung nakaumbok dyan sa ilalim kung saan nakapatong yung ating sear or trigger bar, yan po yung drop safety. So hindi po nag-accidental yan sapagkat nakapatong yung ating sear dyan sa drop safety. At yung isang arrow naman doon, dyan po yung awang kung saan bumababa yung ating sear or ating trigger bar pag kinalabit lang po yung ating trigger. Saka pa po re-release yung firing pin
at para papaluin yung puwit nung o yung primer ng bala. Ayan nga po, kung napapansin nyo yung ating sear or yung ating trigger bar, once na kinalabit mo yung trigger, so lalayo siya ngayon doon sa may drop safety and bababa doon sa may awang, and saka pa magre-release yung striker pin, saka puputok yung bala. So ganyan po nagwo-work yung ating drop safety kung saan nakapaibabaw yung ating sear or trigger bar. So ganyan po ka-safe ang Glock, hindi po totoong pangit ang Glock. Ito naman po pala yung tinatawag na firing pin block. Yung may arrow sa taas, yan po yung firing pin block, and then yung sa baba, yan po yung trigger bar. So kailangan po nilang magtagpo bago bubukas yung firing pin block. So bago lang po magtatagpo yung dalawang yan pagka diniinan o kinalabit natin yung trigger. Ang trabaho po ng firing pin block, siya po yung nakaharang doon sa dinadaanan ng firing pin bago makarating doon sa primer ng bala. So kailangan mong kalabitin yung trigger at nang sa ganun is bumukas yung firing pin block at makadaan naman yung firing pin papunta doon sa may primer ng bala. So ganito po mag-work yan, papakita natin. So ganito nga po yung arrow sa baba, yan po yung ating trigger bar. Kung napapansin nyo, pag kinakalabit, tinutulak niya pataas yung striker ay yung firing pin block. And then pagka kinalabit mo ng todo, ayun, bumubukas at pumapalo yung firing pin doon sa primer ng bala at saka pumuputok. So ganyan po kaganda ang Glock. Ayun nga po. So masasabi talaga nating napaka-safe ng Glock, kaya siya tinawag na the Glock Perfection. And sa dulo po nito, papakita natin yung video kung saan meron na pong sumubok mag-drop niyan. 1911 at saka mga ilang klaseng baril pa ang sinubukan nilang ilaglag at sinubukan kung pumuputok nga ba yung Glock. So ito po siya, kayo na lang po ang humusga. Which pistols are drop safe? M&P 2.0, a classic weapon in use throughout many militaries and by police forces. Oh, this is gonna hurt. I carry this gun. Hey. Oh, wow, that was an impact. Yeah. But Easy. I didn't think that would go off. You see, these are fine. These are fine. Look at it. It's doing great. Actually, the back held up pretty well. Yeah. Look at that. Absolutely good. No dimpling on the primer whatsoever. M&P. Your favorite one, Micah. 2011, baby. that's going off, The absolutely. staccato is probably going off. I'm not gonna lie. Staccato's like, why did we even send this to you? Here we go. No way! No way! Oh, that is a no-go. Micah, you know this Glock better than anybody. How long have you been carrying this guy for? A billion years. This thing has so many rounds on it. This is a Gen 3 Glock 17, and apparently Glocks have never had issues going off. This one's extremely worn, which is why we chose it, and we'll be going through a couple variants of Glock, so let's get this going. Gen 3, 17. You're not even worried about that. I don't have any of the straps. She good. Next up, we have the Glock 47, which is one of the newer variants. This is a Gen 5 with an acro, which means it adds like 8 pounds to it, right, Micah? Yep. No issue. No issue. She good. That's how much I All right. People are like, why aren't you listening to the Glocks as you are to the EP? This is for a good representation of a 1911. This is extremely well built, and I love this handgun. So, you know, fuck everything, right? Okay, dang. Here we go. Cool.
So ayun na nga guys, at bali napatunayan nga dun sa video na yon na napaka-safe po ng Glock na pang carry or pang gamit pang duty ng ating mga law enforcement agency. Sapagkat ang Glock po ay merong tatlong safety. Hindi po totoo yung kagaya ng sinasabi ng iba na walang safety ang Glock. Yung video na yon ang nagpapatunay na napakaganda ng Glock. Hindi ko sinasabing siya na yung pinakamagandang baril at pinakamatibay sa lahat. Siyempre kung tibay ang pinag-uusapan, mas matibay po ang 1911 kaysa sa Glock sapagkat ang 1911 ay lahat ay steel, all steel ang tawag dun sa 1911. Ang Glock naman is polymer yung ibang parts. And meron na rin namang mga 1911 na merong firing pin na safe or firing pin block. Kagaya nung dating gamit ko noon, meron akong Llama na gawa sa Spain. Meron siyang firing pin safe or firing pin block. Pero hindi ko alam kung gaano siya ka-effective pagka nababagsak yung 1911. Sapagkat yung napanood natin kaninang video, pag ibinabagsak yung 1911 nang nauuna yung kanyang barrel o yung kanyang muzzle is pumuputok. Pagka nauna naman yung kanyang frame, hindi naman pumuputok. So, hindi ako sure kung gaano ka-effective yung ng Llama na yun, yung firing pin safe. Kasi, ang nagdi-disconnect dun sa firing pin safe nung Llama na gamit ko noon is yung kanyang grip safety or beaver tail. So, pag nabagsak yun, maaring gagalaw din. So, ayun guys, sana may tawag nitong natutunan tayo sa kahit gaano kaiksing video na yon. And maraming salamat nga pala sa ating mga kaibigan na laging nakasubaybay. And lagi po nating tatandaan, ang safety ng baril is depende sa taong nakahawak nito o may tangan nito. Kahit punuin mo ng safety yung baril na yan, kung hindi safe yung taong may hawak or hindi alam ang kanyang ginagawa, malamang magkakaroon po talaga ng problema. So ayun guys, hanggang dito na lang and maraming salamat. God bless po sa ating lahat and bye-bye!